Ang nakaraan, labis ang pagkamangha ni Jessica dahil hindi niya inaasahan na napakaraming tao pala sa naturang venue. Kinakabahan ang dalaga sa lahat ng kanyang hakbang na gagawin. Para kay Jessica, isang romantiko ang gabing iyon, ngunit kailangan niyang maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Wala na nagawa pa ang dalaga kundi magpatangay na lamang sa kanyang mga kaibigan dahil sa sobrang dami ng tao ay halos hindi niya na makita pa itong si Agnes. Samantalang si Cristel naman ay may kausap ding isang lalaki. Inosente siyang pagdating sa ganitong kasiyahan. Maya-maya pa may lumapit sa kanyang isang lalaki. "Hi? Oh, what's your name? Anyway, I'm Charles. Nice to meet you." I'm Jessica." "Wow, ang ganda naman ng pangalan mo. Can you join with me? May mga kasama ka ba dito ngayon?" Oo, meron. Nawala lang sila ng bigla eh." Napalingon itong si Jessica para hanapin ang dalawang kaibigan, ngunit nakita niya ang isang lalaki na naroroon lamang sa isang sulok at nakatitig din sa kanya. Ilang saglit pa ay dumating na nga itong si Cristel. "Mr. Charles, nice to see you. Salamat dahil nabitahan niyo kami dito ha." "Cristel, you look beautiful tonight. Anyway, kilala mo ba ang babaeng ito?" "Yes, she's my friend, Jessica. Nagkakilala na pala kayo eh. You know what, Cristel? I'm interested with your friend. Pwede ko ba siyang makasama tonight?" "Yes, pwede Mr. Charles, pero depende na lamang sa kanya." "Oh girl, dito ka muna ha. Tinawag na ako ng dance floor." "Pero Cristel, wag mo na akong iwan dito mag-isa." "Don't worry Miss Jessica, I'm here. So you wanna drink?" Hinawakan ni Mr. Charles ang kamay ng dalaga ngunit nagpumiglas ito. "Oh come on Jessica, huwag ka matakot sa akin. Hindi naman kita kakainin eh." Sa di kalayuan ay napansin naman ng dalaga na tumayo sa kanyang kinaupuan ang lalaking nakatingin sa kanya kanina. "Excuse me Mr. Charles." "Yo, Miguel. Naran ka pala. Anong kailangan mo? Pwede ako na lang ang arbor sa babaeng ito? Sa bagong prinsesa?" "Ha? Are you serious Miguel? Please, I beg you." "Well, okay. Kung hindi lang tayo kakilala noon sa isang conference, hindi ko siya bibigay sa'yo." Laking gulat naman itong si Jessica dahil hindi naman siya bayarang babae para ipasapasa man lang sa iba. Pero napasalamat na rin ito dahil nung una pa lamang ay hindi niya nagustuhan ang approach sa kanya ni Charles na nakaharap niya ngayon. Hindi niya mapagkatiwalaan ang pagmumukha ng lalaking iyon, pero ang isang lalaking ito na nasa kabilang bahagi medyo magaan ang kanyang pakiramdam. "Okay Miguel, sa'yo na siya. Eto nga pala, a glass of wine. Cheers! Let's enjoy tonight. Take care of this girl, okay?" Nayabangan talaga itong si Miguel kay Charles. Palagi kasi itong bida-bida sa lahat ng kasiyahan. Gusto niyang iligtas ang babae sa kamay ng lalaking babaero. Nagdalawang isip man pero tinanggap ni na Jessica at Miguel ang wine na binigyan ni Charles sa kanila at agad na rin itong umalis ang lalaki. "Nako miss, pasensya ka na ha sa lalaking iyon. Talagang ganoon siya, medyo may pagkamayabang dating eh." "Ayos lang yun naman Miguel. Salamat nga pala dahil niligtas mo ako mula sa kanya." Miss Jessica, right? Parang ngayon lang kita nakita dito ah." "Oo, sinama kasi ako ng mga dalawang kaibigan ko sina Cristel at Agnes, pero mukhang nag-enjoy sila doon sa dance floor." "Halata nga, pero ikaw, bakit ayaw mong sumayaw doon?" "Hindi naman kasi ako gimmickera. Talagang napilitan na akong sumama sa kanila." "How sad naman, pero don't worry. I'm pretty sure na masiyahan ka rin dito kasama ako tonight. Kahit dito lang tayo sa may sulok. Okay lang ba sa'yo?" "Oo naman, ayos lang. So let's enjoy and cheers." Uminom na ang dalawa at nagkakwentuhan. Ito ang unang beses na naging komportable itong si Jessica, ngunit hindi napansin na naparami na pala ang kanyang nainom na wine at nagsimulan umikot ang kanyang paningin. Tinawag niya si Agnes at Cristel pero hindi siya nito marinig, kaya naman ay napasandal na lamang ito sa balikat ng lalaki. Miguel, pwede mo ba akong ihatid sa bahay namin? Medyo nahilo na kasi ako eh." Saglit na nagkatitigan ang dalawa habang nag-uusap ang kanilang mga mata at sa ilang sandali pa ay tuloy na ngang napasandal si Jessica sa bisig ng lalaki. Napapikit na lamang itong si Miguel. Wala siyang magawa kundi buhatin na lamang ang dalaga
patungo sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan ito nakatira ang babae. Pilit niyang kinausap ito pero walang kibo ang dalaga. Kaya wala na siyang ibang choice kundi doon na lamang muna sa kanilang mansyon. Magpalipas ng oras ang babaeng iyon. Hinigpitan niya ang seatbelt ng dalaga at nagtungo na rin siya sa driver's seat para magsimula na patakbuhin ang sasakyan. Ilang minuto lamang nakalipas ay tila may napansin ang lalaki. Medyo nahilo na rin ito at nag-init ang kanyang katawan. Alam niyang hindi pa siya lasing dahil kaunti lang naman ang kanyang nainom kanina. Pero pumasok sa kanyang isipan na baka may ginawa itong si Charles sa kanilang ininom. Tumingin siya sa may side mirror. Nakita niyang hindi komportable itong si Jessica. Kaya naman ay tinanggal nito ang kanyang suot na maskara. Nakita ni Miguel ang sobrang ganda ng dalaga at lalo patuloy nag-init ang kanyang damdamin. Kaya naman mas binilisan itong pagpapatakbo ng sasakyan bago pa siya makatulog dahil naramdaman niya na nahilo na rin ito. Nakarating na sila sa harapan ng mansyon. Tahimik ang paligid kaya agad binuhat ni Miguel ang dalaga at dala ito sa kanyang kwarto para maging maayos ang tulog niya. Pagbukas ng kwarto ay ibinaba ng binata si Jessica sa may kama. Napailing na lamang ang babae dahil sobrang init ng paligid. Matapos niyang nilagay ang kumot ay akma na sana siyang aalis. Bigla na lamang ay tinanggal ni Jessica ang suot nitong gown dahil sa sobrang init sa kanyang pakiramdam. Laking gulat naman itong si Miguel dahil nasa kanyang harapan ngayon ang magandang babae at wala na itong saplot. Hindi niya alam ang gagawin, mas lalo tuloy siyang pinapawisan. Para makaiwas sa tukso ay nagtungo na lamang ito sa bathroom para maligo at pakalmahin ang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan ang pangyayari. Biglang pumasok sa loob ng bathroom ang dalaga dahil nainitan din ito. Pero mas lalong nag-iba ang pakiramdam ni Miguel. Naku, isang gwapong lalaki. Sana hindi ito isang panaginip. Biglang hinalikan ni Jessica ang binata na inakala niyang nasa panaginip lamang ito. Gusto namang umiwas ni Miguel dahil alam niyang hyper ang babae dahil sa nainom nitong wine na ibinigay ni Charles. Ngunit hindi niya na napigilan ng sarili. Isang pagkain na nasa kanyang harapan, bakit hindi pa niya kakainin? Kaya naman sa oras na iyon ay nag-aalab na nga ang kanilang damdamin hanggang sa tuloy na silang nakatulog. Una nagising itong si Jessica dahil sa sinag ng araw na tumama sa kanyang mata. Naalala niyang may pasok na pala sa trabaho kaya agad na itong bumangon. Ngunit laking gulat nito nang may nahawakan siyang isang kamay at paglingon nito, isang lalaki ang mahimbing na natutulog. Hindi niya alam kung bakit narito sa ngayon sa isang hindi pamilyar na lugar. Kaya naman dahil sa sobrang takot ay agad siyang tumayo. Pero napansin niyang wala siyang saplot. Bigla na lamang tumulo ang luha sa kanyang mata marahil may nangyari sa kanila ng lalaking iyon. Pagkatapos magbihis ay dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Bagamat masakit ang kanyang katawan, gusto niyang makawala sa lugar na iyon bago pa magising ang lalaki. Palabas na ito ng kwarto ngunit nagulat siya dahil napakaraming media ang nasa labas. Miss, ano nangyari sa iyo? Pinalayas ka ba ng Fabian family? Sino ba sa dalawang magkapatid ang fiancé mo? Si Miguel ba o San Margarito? Walang naging imik itong si Jessica at tuloy ang lumabas na sa malaking mansyon. Kahit masakit ang kalamnan ay mabilis siyang naglakad papalayo. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating na ito sa highway at pumara ng taxi. Isa pa rin sa katanungan ngayon ni Jessica kung bakit narito siya, alam niyang nasa isang party lamang siya kagabi. Habang nasa loob ng taxi ay hindi niya mapigilan ang mapamatak ang luha sa kanyang mata dahil alam niyang wala na ang kanyang pinag-ingatang dangal na para sana sa magiging asawa nito. Nakarating na rin sa bahay. Mabuti na lang at wala pang gaanong tao sa eskinita na kanyang nilalakaran. Pagdating sa kanyang kwarto ay muli siyang nahiga at inalala ang nakaraan. Samantalang kakagising lamang ni Miguel pero hindi niya naabutan ang babae na nakahiga. Napansin niya na lamang na medyo may bahid ng dugo sa kanyang kama. Kaya pumasok sa kanyang isipan na siya ang nakakuha sa dignidad ng babaeng iyon. Maya-maya pa may kumatok sa kanyang pinto. Miguel, gumising ka na. Pinapatawag ka ni Daddy. Saad ng kanyang kapatid. Nako, nahuli kaya nila ang babaeng iyon? Pambihira naman oh. Ano kaya ang sabihin ng kanyang ama tungkol sa malaking balita at issue nito noong umaga sa loob ng mansyon? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas nakaka-excite pa na bahagi ng kwento. Kaya abangan natin ang kwento sa sunod na kabanata sa ating part 3. Maraming salamat po.